Narinig ko nandito ang asawa, kasama ang kanyang white moonlight na umuwi. Gusto kong kuhanan ng litrato ang lalaking yan, ng ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Miss, ikaw ba si Sangwani? Dahil baka mukha siya sa akin. Hindi na kailangan pang itanong, ang pagmamahal ni Ginoong Lu sa iyo. Sino ba naman sa buong Hailong ang hindi nakakaalam, hindi ba? Ano pang hinihintay mo? Magbuhos ka ng alak. Kuya Lin Yuan lost again. Truth or dare this time? Dare. Kung ganoon, tumawag ka sa babaeng iyon. Sabihin mong gusto mo nang maghiwalay. Kuya Lin Yuan, nangako ka sa akin. Napakasalan mo ako pagdating ko sa legal na edad. Lagpas 23 na ako. Walang sumasagot. Hindi yan bilang. Kung ganoon, ibang parusa na. Kung ganoon, halikan mo ako. Halik, halik. Yenwe, sige na, halikan mo. Halikan mo hanggang mamagay ang bibig mo. Sino ang nagpahintulot sa iyong kumuha ng litrato? Ibigay mo ang cellphone mo. Tumakbo ka pa ah. Sana hindi niya ako nakilala. Sir, nakamali ka ng pasok. Dito ang banyo ng mga babae. Burahin mo ang litrato. Anong litrato? Sangwani. Akala mo kung magpalit ka ng damit at magsuot ng maskara, hindi na kita makikilala. Nabura na. Gusto mong tingnan? Lulinyuan, anong ginagawa mo? Nagsusuot ng ganito para magbenta ng alak dito. Kulang na kulang ka ba sa lalaki? Kuya Lin Yuan, tinatawag ka na ng iyong white moonlight. Bakit hindi ka pa pumupunta sa kanya? Nasaan ka? Kuya Lin Yuan. Kuya Lin Yuan, bakit ka nasa banyo ng babae? Kuya Lin Yuan, kailan mo ako pakasalan? Lagpas 23 na ako. Ang 3 taon na pagsasama ni Lulin Yuan, mas mababa ba kumpara sa kanya? Bes, kumusta yung panghuhuli mo ng kabit nung araw? Huwag mo nang itanong, nalugi pa. Tama na nga yan. Pumili ka kung anong gusto mo. Ipapasweep ko sa card ng asawa ko para sa iyo. Yung lalaking yan, pinagpalit pa ako. Habang di pa kami hiwalay, ipagagamit ko sa iyo ang card mo. Bakit ka ngayon lang umuwi? Bakit ka umuwi ng maaga ngayong araw? May gusto akong sabihin sa'yo. Mamaya na lang natin pag-usapan yan bukas. Pagod na pagod ako sa pamamasyal. Maghiwalay na tayo. Si Sangwani, gusto na rin niyang maghiwalay. Bigyan mo ng dignidad ang sarili mo. Sige, kakausapin ko ang abogado bukas. Paghatiin natin ang mga ari-arian. Hindi na kailangan ng ganyan. Ano mang hiling mo, sabihin mo lang. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Uy, sana sinabi mo agad. Sandali lang. Itong kasunduan, handa mo na pala. May paghahanda lang ako. 1 bilyon. Talaga namang humingi ka. Ginoong Lu. Kahit na noon pa man ay pinipilit ka ni Lola na pakasalan ako. Napakasal na tayo ng 3 taon na. Hindi ka naman siguro papayag na ang dating asawa mo ay maging pala. Ang tungkol sa paghihiwalay, hindi ko muna ipapaalam. Mahina na ang kalusugan ni Lola. Huwag mo siyang sasabihan. Huwag kang mag-alala, basta't nasa ayos ang pera. Sisiguraduhin kong mananatiling lihim. Uy, kailan kaya tayo? Pupunta para sa mga papeles? Mukhang nagmamadali ka. Ang iniisip ko lang naman na mapagbigyan ka na ng posisyon bilang in-ref para sa iyong bagong kasintahan. Bukas ng 3 ng hapon. Magkita tayo sa labas ng munisipyo. CJ. Sir. Hindi pa siya nagigising. Maaga pa lang ay lumabas na ang asawa. Lumabas? Opo. Nang umalis siya, parang masayang-masaya pa siya. Parang may magandang balita. Matagal na rin
Kung nakitang masayang tumawa ang asawa, matagal ko nang hindi nakitang tumawa ng ganyan ang asawa. May sinabi ba siya kung saan siya pupunta? Wala po. Pero, may iniwan na mensahe sa iyo ang asawa. Anong mensahe? Sabi niya, darating siya sa takdang oras mamaya. Ang babaeng ito, nagmamadali talagang makipaghiwalay sa akin. Boss, ito po ang divorce settlement. Agreement na ipinagawa nyo sa abogado. Kasama dito ang 15 CDB, .30 Class A gas stations, at ang mga titulo ng pagmamayari ay handa na. At ang schedule nyo po mamaya ay nakansela na. Pwede na kayong magpa-divorce. Sino ang nagsabi sa'yo na magdesisyon ng mag-isa? Hindi ba't mamaya po kayo pupunta ng asawa para sa divorce papers? Ipaghintay mo siya. Ipabatid mo, meeting sa conference room in 0 minutes. Opo. Pesting lalaki ka, malapit na magsara ang registry office at hindi ka pa rin dumarating. Ma'am, Assistant Giant, nasa kumpanya ba si Lulinyuan ngayon? Walang sumasagot sa tawag ko. ang boss, nasa meeting siya. Paumanhin, pasensya na. Hindi ka natamaan. Hindi ba to ang mortal na kaaway ni Lulinyuan? Si Hu Junting, Ginoong Hu. Madam Lu, ang pagpunta mo rito. May inaasikaso ka ba? Haha, dumaan lang ako. Kailangan mo bang ihatid kita? Hindi na, salamat. Uy, ingat. Salamat sa'yo. Mahirap din magpasakay ng taxi dito. O kaya, samahan kita bumili ng sapatos. Para mabwisit si Lulinyuan kapag nalaman niya. CJ, salamat sa abala na iyan. Boss, tinawagan po kayo ni Madam kanina, maraming beses. Kailangan nyo po bang tawagan pabalik? Magsasara na ang registry office sa ganitong oras at naghihintay pa rin siya roon. Hindi naman po, si Madam. Ano ang nangyari kay Madam? Nang magsara ang registry office, umalis si Madam. Pero parang hindi lang siya mag-isa, na umalis. May nakakita sa kanya. Na sumakay sa kotse ni Ginoong Wu. Kaninong kotse? Kay Wu Junting. Ginoong Wu. Boss, saan ka pupunta? May meeting ka pa. Kanselahin mo na, uwi na ako. Maraming salamat po, Ginoo. Para sa'yo. Naliliko ang paa mo. Ito ay makakatulong para gumaling agad. Salamat po. Hindi nasasagot ang tawag ng asawa kong iyon. Miss Lu, pakihintay lang po. Miss Lu, naiwan mo ang iyong sapatos. Salamat po. Miss Lu, pasensya na kung magsasalita ako ng direkta. Ang sapatos na hindi akma sa paa ay walang dahilan para isuot pa. Tut. Sa wakas, nakauwi ka na rin. May problema ka ba? Anong ginagawa mo rito? Saan pa ako magbabantay sa'yo kung hindi ka na naman nakikipaglampungan sa iba? Nabaliw ka na ba? Sangwani, hindi pa tayo diborsyado. Bakit ka naman nagmamadali na maghanap ng iba? Lulinyuan, may mukha ka pa para sabihin yan. Ikaw ang unang nag-file ng divorce. Ikaw din ang nagtakda ng oras. Kung hindi ka darating at hindi mo sinasagot ang tawag ko, masaya ka bang paglaruan ako? Hindi ba sabi ni Jiang Rui nasa meeting ako? Hindi ka na lang muna umalis habang hinihintay ako. Kahit anong may kinalaman sa akin, palagi kang nag-o-overtime o nasa meeting. Pero pagkasama mo ang ibang babae, nagpapakasweet kayo, ang luwag ng oras mo. Ibang usapan yan. TFA. Double standard. Simula ngayon, lumayo ka kay Hu Junting. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. Ikaw. Sangwani, seryoso ako. Si Hu Junting ay hindi para sa'yo. Kung gusto mo na talagang maghanap ng iba, marami akong kilalang mga binata. Talaga? Salamat kung gayon, Ginoong Lu, sa pagpapakilala. Kailan natin ayusin ang mga papeles? Sa mga susunod na araw, Anong araw ang maya-maya? Saang petsa at oras? nagmamadali ka. Hindi makapaghintay. Sabi ng abogado, hindi standard ang format ng kasunduan. Ginagawa pa ulit. CJ. Nasugatan ka. Wala kang pakialam. Lulinyuan, anong ginagawa mo? Ibitaw mo ako.
May gamot ba? Sa bag. Hayaan mo na, ako na. Huwag kang gagalaw. Lulinyuan, alin nga ba ang tunay na ikaw? Huwag kalimutang magpahid ng gamot. Anong ginagawa mo? Gabi na, syempre matutulog na tayo. Teka. Lumayo ka. Lumayo ka. Lumabas ka. Ang lalaking to, magdidiborsyo na kami. Huwag mo nang isiping makahiga sa kama ko. Bakit ka nandito? Nagluto ako ng bird's nest soup para kay madam. Iakyat mo na. Ay. Sir, napaalis ka ba? Sorry po, may tao dito. Ikaw pala. Kung kilala mo ako, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailan mo plano makipaghiwalay kay Kuya Linyuan? Ang tanong na iyan. Mas mabuting itanong mo kay Lulinyuan. Sangwani, huwag kang ang magkunwaring hindi mo alam. Alam ng lahat. Si Kuya Linyuan noon, ang dahilan kung bakit kanya pinili ay dahil lamang kamukha mo ako ng bahagya. Ano? Hindi mo siguro iniisip na mahal ka niya. Oh. Tapos? Mga babaeng tulad mo, madalas ko nang nakikita. Lumayo ka sa kanya. Magkano ang gusto mo? Kung ganyan ang sasabihin, hindi na ako magdadalawang isip. Miss Sue, tingnan mo ito. Okay na ba ang presyo? Sangwani, nababaliw ka na ba sa pera? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na magbigay ng presyo? Sabi ko magbigay ka ng presyo, hindi yung sobrang laki. Oh, baka naman hindi mo kaya. Kung hindi mo kaya ang perang to, paano ka maglalakas loob na agawin ang asawa ng iba? Halagang yan. Si Sangwani, 1 bilyon yan. Kung kaya mo, ilabas mo at ipakita mo sa akin. Hindi ko yan kaya. Pero kaya ng asawa ko. Nakakainggit ka naman, kumikita ka ng sarili mong pera. Hindi tulad ko, ginagastos ko lang ang pera ng asawa ko. Ikaw. Naku, miss, baka naman. Nakafocus ka rin sa pera ng asawa ko, di ba? Ang mga kabit ngayon, sobrang walang hiya talaga. Hindi alam kung paano yumuko. Talaga, sa harap ng napakaraming tao, kalabanin ng tunay na asawa. Talagang walang hiya, Sangwani. Masyado mo akong inaapi. Tingnan natin. Ha, ikaw. Galing mo, bestie, ilang araw na rin, mas gumaling ka na sa pagka-green tea. Sabi ko nga, sinusundan ko ang landas ng green tea. Para walang ibang green tea ang makalaban. Oo. Talagang malas siya na nakilala ka. Heto na ang hinahanap mo. Imbitasyon sa auction ng alahas. Nakuha ko na para sa'yo. Love you. Saan tayo pupunta mamaya? Siyempre, ubusin natin ang card ng asawa niya. Uy, 1-1, okay ka lang. Okay lang, medyo nahihilo lang. Dalhin na kita sa ospital. Sa itsura mong ganyan, hindi ka siguro magkakasakit ng malubha. 1-1, buntis ka. May mga senyales ng pagkalaglag. Gumamit ka ba ng gamot kamakailan para sa pagpapalabnaw ng dugo? Ito para sa'yo. Salamat. Buti na lang. Kaunti lang ang dosis, makakabuti na ang gamot para mapanatili ang pagbubuntis. Doktor, ayoko na sa batang ito. Ano ang sabi ng doktor? Nakapagdesisyon ka na ba? Sigurado ka bang ayaw mo sa bata?
Magdi-divorce na rin naman tayo. Kaya para saan pa ang bata? Madam, nakauwi na kayo. Hindi pa umuuwi si Paul. Hindi pa, pero tumawag ang Ginoo. Sabi niya may business dinner siya mamaya. Esan? Ang anak ni Paolo. Gusto mo bang panatilihin? Umuwi ka na. Hindi ka patulog. May gusto akong sabihin sa iyo. Bea, kahit pa si Paolo kuya, ay pakasal sa iyo, ano naman, kasama ko siya buong gabi, alam mo ba? Bie, ano bang kabaliwan yan sa ganitong gabi? Ang bagong kasintahan mo ay dumalaw sa akin kanina. Nag-away ba kayo? Medyo may pagka-spoiled lang siya, kaya mas mabuti pang pagbigyan mo siya. Pagbigyan, hindi ba't isinusuko na kita sa kanya? Kaya kailan matatapos ang divorce papers? Sandali pa, niyaya tayo ni Lola na kumain sa bahay bukas. Kung gayon, siguraduhin mong bantayan mo ang iyong bagong kasintahan. At huwag siyang hayaang guluhin ako. Kung hindi, hindi ko masasabi ang mga sasabihin ko. Binabantaan mo ba ako? Kung ganyan ang pagkakaintindi mo, pwede rin naman. Kung ang anak na iyan ay maglakas loob na guluhin ka, sabihin mo lang kay Lola, Lola ang bahala sa kanya. Lola, hindi ko siya binubuli. Pumunta ka doon at maghiwa ng prutas. Sige po. Bie, kailan kaya makakarga ng apo sa sakong si Lola? Ang operasyon para sa pagpapalaglag ay kailangan ng 1 linggo. Sa loob ng 7 araw, pwede mo pa itong kanselahin. Pag-isipan mong mabuti. Hay, ang katawan ni Lola. Ganito na lang. Bago mamatay si Lola, kung makikita ko ang anak ni Bea at Paolo. Ang saya noon. Lola, ang totoo. Ano pinag-uusapan nyo? Huwag mong pakialaman ang usapan ng mga babae. Paolo, Bakit? ako. Paolo kuya. Mayroon akong gagawin ngayon, pag-usapan natin mamaya. Ano ang gusto mong sabihin kanina? Gusto ko sanang sabihin. Talagang may kailangan si Paolo kuya. Laksu. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa araw. Nagising ka pa sa ganitong gabi, pero natutulog pa ang iba. Bea, bakit kasama mo si Paolo kuya? Naliligo siya. Kung may kailangan ka, pwede mong sabihin sa akin. Hindi na, tatawag na lang ako mamaya. Mas mabuti pang huwag na. Mayroon pa tayong mahalagang gagawin mamaya. Bata ka pa naman. Baka makarinig ka ng mga hindi mo dapat marinig. At baka makaapekto. Anong mahalagang bagay? Ano pa bang mahalagang bagay ang mag-asawa? Siyempre, ang mga bagay na ginagawa ng mag-asawa. Tapos ka na magsalita. Gusto mo nang umalis? Anong gagawin mo? Bilang mag-asawa, sa ganitong gabi, ano sa tingin mo? Teka lang. May gusto akong sabihin sa iyo. Paolo. Hindi pwede ngayon. May regla ako. Kung hindi ako nagkakamali, katatapos lang ng regla mo. Hindi pa rin pwede. Magdi-divorce na tayo. Hanggat hindi pa tapos ang papeles, ikaw pa rin ang asawa ko. Bie, Umalis ka, lalaking traidor. Lumayas ka sa harapan ko. Hayop ka. Lagi kang nakikipag-flirt sa labas. At gusto mo pang matulog sa kama ko? Panaginip ka na lang. nagdala ka na naman ng bird's nest so. Opo, pasensya na. Wala po akong nakita. Huwag ka nang umaakyat dito ng walang dahilan. Sige po.
Teka muna. Pwede mo ba akong samahan saglit? Ang asawa, napaka-eleganteng bihis. Sinong gwapong binata ang date mo ngayon? Magdi-divorce na rin naman tayo, kaya anong pakialam mo? Hanggat hindi pa natatapos ang papeles, mas mabuti pang manatili ka lang ng maayos sa bahay. Huwag kang lalabas-labas na nakikipag-date. Magmaneho na. Paolo. Hayop ka. Momo, maaari mo ba akong samahan sa ospital, nanay? Kumusta ka, Bea? Okay lang ba ang bata? Sabi ng doktor, nagkaroon ng problema sa pagbubuntis ko dahil sa galit. Nagreseta lang ng kaunting gamot. So, handa ka na bang itago ang batang ito? Pag-iisipan ko pa. Gabi na rin. Kailangan ko nang umalis. Kung hindi, mahuhuli ako sa susunod na auction. Boss, tumawag si MS. So, gusto niyang samahan mo siya sa isang auction. Sabihin mo sa kanya, wala akong oras. Pupunta rin pala si Madam. Bie. Narinig ko, ang paunahing item sa auction na ito ay isang jade pendant na hindi matatawaran ang halaga. Para sa bid ka rin ba? Titingin-tingin lang ako. Wow, hindi pa kayo hiwalay. Pero nakahanap ka na agad ng kapalit. Mr. Hu, amoy mo ba rin yan? Ang baho. Medyo. Parang, amoy ng lumangkanin na bulok. Sabi ko na nga ba, ang organizer talaga. Sa isang maayos na auction, tinanggap pa ang mga basura. Kayo. Kuya Lin Yuan. Sang Wani, maghintay ka lang. Maganda ang ipapakita ko sa iyo mamaya. Sumunod ay ang pinakamahalaga sa ating mga inaalok ngayong araw. Ang pinakamahalagang item, isang jade pendant mula sa Qing Dynasty. Ang starting bid ay 8 million, Isa 0 million, 12 million, 15 million, 20 million, 25 million, 35 million. 50 milyon. Ang laki ng ibinid ni Wo Xiao. Kuya Lin Yuan. 100 milyon. 100 milyon. Si Miss So ay gustong makuha. Si Boss Lu, agad na nagbid ng 100 milyon. 100 milyon, unang tawad. 100 milyon, pangalawang tawad. 100 milyon, pangatlong tawad. Congratulations, Mr. Lu, sa pagkuha ng pinakamahalagang item sa auction na ito. Ang jade pendant mula sa Qing Dynasty. Sang Wani, anong tingin mo sa sarili mo? Ano mang gusto ko, ibibigay sa akin ni Kuya Lin Yuan. Lulin Yuan, kung mahilig kang makipag-agawan sa akin. Ito ay auction. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. May problema ba dyan? Wala. Kahit kunin mo pa o hindi, pareho lang naman na pag-aari natin bilang mag-asawa. Gusto mo ito? Ipahira mo sa akin para magamit ko. Kung gusto mo, magmakaawa ka sa akin. Kapag nagmakaawa ka, ibibigay ko sa'yo. Lu, hindi ba't hindi maganda yan para sa asawa mo? Ang usapan namin ng asawa ko, ano bang pakialam mo? Si Wanwan ay kaibigan ko, kaya ang mga problema niya ay problema ko rin. Wanwan, kailan pa kayo naging ganyan ka-close? Kuya Lin Yuan, hindi mo alam. Noong wala ka pa kanina. Si Miss Sang at Mr. Wo ay masayang nag-uusap. Su and you, kung magsisinungaling ka pa, sisirain ko ang bibig mo. Parang hindi naman siya nagsisinungaling. Kuya Lin Yuan, hintayin mo ako. Wanwan, May bigla akong kailangang asikasuhin, aalis na ako. Kumusta? Nakuha mo na ba? Hindi, nakuha ni Lulin Yuan at ibinigay kay Su. Ano? Si Lu Lin Yuan. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang bagay na to? Pamana yan ng nanay mo. Miss, sa wakas nakabalik na kayo. Tulog na po ang
Wanwan, baka dapat lamambot ka muna kay Lulin Yuan para makuha mo ang gamit ng nanay mo. Zhang Ma, alam mo ba kung ano ang gusto niyang kainin tuwing umaga? Ginoo. Zhang Ma, ang daming handa sa almusal mayong araw. Bakit ang dami? Ginawa po lahat yan ng inyong asawa. Asawa ko. Gising ka na. Asawa ko, okay ka lang ba? Sangwani, nasapian ka ba? Hi, nakita ko kasi nitong mga nakaraan. Mukha kang pagod sa kaya pinagluto kita para lumakas ka. Talaga? Masarap ba? Sangwani. Sa susunod, huwag ka nang magluto. Impossible. Nag-aral ako ng mga recipe buong gabi. Uminom ka ng kape. Ilagay mo na lang dyan. Pagod ka na ba? Hayaan mo akong imasahe ang balikat mo. Sangwani, palagi kang misteryosa. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Anong problema pa? Sabihin mo. Yung jade pendant, pwede mo bang ibigay sa akin? Sangwani, we're about to divorce. And you're still asking for something. Ano bang nasa isip? Kung binigay mo naman kay Su Enyu, bakit hindi mo maibibigay sa akin? Sino nagsabi na binigay ko sa kanya? Hindi mo binigay sa kanya. Kung hindi, para saan pa? Para tingnan. Lulin Yuan, yung jade pendant na iyon, pamana yan ng nanay ko. Noong unang panahon nang bumagsak ang negosyo ng mga magulang ko, napilitan kaming ibenta ito. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, ito na lang ang natitira sa mundo. Kaya pala, ipagpipilitan mong makuha ito ulit. Ibenta mo na lang sa akin. Mayroon akong 35 milyon. Yung natira, babayaran ko na lang ng paunti-unti. Installments. Ako, si Lulin Yuan, hindi ako gumagawa ng negosyong talo. Kung ganoon, wag na lang. Alam na alam mo kung paano magbilang. Sandali. Dahil gusto mo talaga, hindi imposible na ibigay ko sa'yo. Talaga? Bukas may banquet. Samahan mo akong pumunta. Baka sa pag-good mood ko mamaya. Ibibigay ko na sa'yo. CJ, Pwede mo na bang iwan ang kape? Miss, ito po ang mga damit para sa banquet. Alin po ang gusto ninyong isuot? Ang ganda nitong isa. Hindi pwede, masyadong maikli. Titiisin ko muna. Ngayon, siya ang masusunod. Masyadong revealing. Ito na lang. Maganda ba? Okay naman. Lulin Yuan, pagkatapos ng banquet na ito, ibalik mo na sa akin ang mga gamit ng nanay ko. Naman. Miss, huwag po kayong mag-alala. Nakahanda na po ang mga gamit. Nasa kotse lang. Miss Suo. Si Kuya Lin Yuan, ang nagpakuha sa akin nito. Ang jade pendant pala na ito ay pamana ng ina ni Sangwani. Ngayon, magkakaroon ng magandang palabas. Uy, si Mrs. Lu ba yan? Akala ko kung sino. Hindi ko akalain na ganito na lang siya. Haha, anong Mrs. Lu?
Isa lang siyang hindi type ni Boss Lu, yung babaeng desperada. Oo nga, alam na ng buong Haicheng ngayon. Si Miss Su lang ang mahal ni Boss Lu. Paano mo nalaman? Sinabi ba ni Lulin Yuan sa tainga mo? Makikiraan, hindi pa ako buso. Ay, Mrs. Lu, bakit ka naman ganyan ka-aksidente? Mag-sorry ka. Kusa ka namang nadulas. Bakit ako magsusorry? Ulitin ko. Mag-sorry ka. Hindi ako magsusorry. Anong magagawa mo sa akin? Ay, iniisip mo na talagang Mrs. Lu ka na nga. Ay, haha. Oh, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Sangwani, bitawan mo. Bitawan mo. Kapag nag-sorry ka, bibitawan ko. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Walang hiya ka. Bitawan mo ako. Sangwani, bitawan mo siya. Siya ang unang nanakit sa akin. Gusto mo pa bang makuha ang gamit? Ano sabi ni Boss Lu? Anak din ako ni Boss Wang. Asawa mo pala ang nambubuli sa akin. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Oo nga. Anong nangyari sa kamay mo? Mag-sorry ka. Narinig mo ba? Sinabi ni Boss Lu na mag-sorry ka sa akin. Oo, mag-sorry ka na dali. Alam ko naman, hindi talaga type ni Boss Lu ang babaeng desperada. Tumahimik ka. Sabi ko, mag-sorry ka. Ako. Si Boss Lu. Lu Taytay. Paumanhit. Magpahinga ka muna ng mabuti. Kapag natapos na ang uwi na tayo. Hindi mo ba ako pagagalitan dahil pinahiya kita? Bakit naman ako magagalit? Hindi ka galit. Hindi. Kung ganon, pwede mo na bang ibalik sa akin ang mga gamit ng ina ko? CJ, ipapadala ko na agad kay Jiang Rui para ibigay sa'yo. Binigay ito sa akin ng boss para sa'yo. Salamat. Bea. Hindi mo siguro inaasahan na si Kuya Lin Yuan talagang ibibigay sa iyo ang bagay na iyon, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sabihin ko na sa iyo ang totoo, ang bagay na ito, si Kuya Lin Yuan, matagal na niya itong ibinigay sa akin. Impossible. Nangako na siya sa akin. Masyado ka talagang inosente. Ito ang labi ng nanay mo, tama ba? Sabi ni Kuya Lin Yuan, ang mga labi ng nanay mo, pwede kong paglaruan. Ibigay mo sa akin yan. Gusto talaga ni Bea yan, ano? HMM, ganito na lang. Bumo ng isang tahol na parang as at ibibigay ko sa iyo. Enya, kung madami kang nagawang masama, makakatikim ka ng karma. Talaga ba? Kung gayon, titingnan ko kung anong klaseng kaparusahan ang matatanggap ko. Bea, sigurado kang hindi mo ako matatalo. Dahil kasi, may sikreto kami ni Kuya Lin Yuan. Bea, paano mo nagawang sampailan ako? Ikaw. Sasabihin ko kay Kuya Paulo. Sige, isumbong mo. Bitawan mo ako, Bea, bitawan mo ako. Kuya Paulo, iligtas mo ako. Jose. Kuya Paulo. Ang sakit. Ayos na. Huwag kang matakot, dadalhin kita sa ospital. Kuya Paolo, masakit ang tiyan ko. Maghintay ka muna, una ko siyang dadalhin. Hello, Mr. Lo. Ang asawa ninyo ay nasa bingit ng kamatayan. Kailangan ng pirma para sa operasyon. Pakiusap, pumarito po kayo. Kumusta si Wanwan? Kasalukuyan pa siyang ginagamot. Lulin Yuan, kung may mangyari kay Wanwan, hindi kita titigilan. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako.
Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Ngunit hindi na naisalba ang bata. Buntis siya. Wan. Kung nalulungkot ka, magpakawala ka ng iyak, huwag kang magtitiis. Nandito pa ang bata. Sinabihan ko ang doktor na magsinungaling sa kanya. Ganyan na ang trato niya sa iyo, at gusto mo pa rin siyang bigyan ng anak. Hindi para sa kanya. Para kay Jeashu. Hindi mo ba palaging gustong malaman? Kung bakit? Ako nagpakasal kay Lulin Yuan. Bakit? 3 taon na ang nakalipas. Si Jeashu, habang papunta siya para sunduin ako, ay namatay sa aksidente, at sa araw ding iyon, si Lulin Yuan ay nailipat ang kanyang Kuya Lin Yuan, narinig ko po na nag-miscarriage si Ate Bea. Gusto ko pong humingi ng personal na paumanhin sa kanya. Hindi ka niya siguro gustong makita ngayon. Umalis ka na. Kuya Lin Yuan, tungkol sa nangyari kagabi, talaga pong hindi ko sinasadya. Kung alam ko lang nabuntis siya, hindi po sana ako nakipagtalo sa kanya. Maaari ka nang umuwi muna. Hindi talaga ako ang may kasalanan sa nangyari kagabi. Siya po ang patuloy na nanggugulo sa akin. Kung alam ko lang nabuntis siya, hindi na sana ako makikipagtalo. Personal kong i-review ang NIE footage kagabi. Kuya Lin Yuan, hindi mo ako pinaniniwalaan. Ang totoo lang ang pinaniniwalaan ko. Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para tingnan siya. Bie, papasukin mo siya. Mas mabuti ka na ba? Ilsat. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Sinabi ko naman. Tapos, Nakita na ba ang video noong gabing yon sa handaan? Opo, nakita na. Pero ang CCTV ay minanipula, walang makita. Kung gayon, sa mga dumalo noong araw na yon, maghanap tayo ng imbestigahan. Maraming tao noong araw na yon. Hindi ako makapaniwala na walang saksi. Sir, nang nililinis ko ang kwarto ng asawa, may nakita ako. Ito. Hindi na kailangan. Kumusta ka na? Mas mabuti ka na ba? Mas mabuti na. Pakiusap, lumabas ka muna. May kailangan kaming pag-usapan ng asawa ko. Itong bagay na ito, hindi mo dapat binigay sa akin. Isang makatuwirang paliwanag. Ipaliwanag ang ano. Hindi na ba may sagot ka na sa isip mo? Kaya, tulad ng sinabi ni Enya, hindi mo sinabi sa akin na buntis ka. Dahil hindi mo naman talaga balak na ang anak na ito. Bie, sobra mo akong binigo. Brat. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Nakausapin si Bea ng ganyan? Ikaw na brat, tingnan mo ang ginawa mong kalokohan. Nakalurkas ka pang sigawan si Bea. Lola, gusto mo bang tingnan ang sarili niyang ginawang kalokohan? Tingnan niyo po. Lola ni Bea, tinatanong ka. Kung pinirmahan mo ba ito? Ako. Talaga ikaw. Apo kong mahal. Na napangasawa sa pamilya Lu. Nalungkot ako dahil nagtiis ka. Lola, kayo, hindi niyo po ako sinisisi. Alam ni Lola, na ang iyong mga ginawa, ay may sarili kang dahilan. Naaawa lang si Lola sa iyo. Pero, hindi ba't palagi niyo pong gusto magkaapo sa tuhod? O, ang bata mo pa. Gusto talaga ni Lola, magkaapo sa tuhod. Pero, mas nais ni Lola na maging masaya ka. Si Lola. Manahimik ka. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mong kabalbalan sa labas? Tumitingin ka pa sa akin. Subukan mo pang tumitig. Hindi po. Mabuti kung hindi. Nagpagawa na ako ng paglipat ng mga gamit ko. Simula ngayon, titira ako kasama ninyo. Lola. Ano ito?
Lola, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mong makipagdiborsyo kay Wanwan? Lagdaan mo. Ito rin ba ang gusto mo? Hindi mahalaga kung sino ang nag-utos. Ang mahalaga, lumagda ka. Kahit na diborsyo pa, ang paghahati ng ari-arian ay dapat desisyon ng abogado. Bakit siya ang masusunod? Hindi kaya gusto niyang makuha ang buong Lu Corporation. Kailangan ko pa rin ibigay. Tama. Dahil ikaw ang may kasalanan. Hindi ba siya ang may sala? Hindi pa nga kayo diborsyado. At sumasama sa ibang lalaki. Bilisan mo. Lola, ang kasunduan sa diborsyo na ito, ibibigay ko sa iyo para ingatan. Kung sakali, sa ibang araw, hindi mo na siya gusto, lagdaan mo lang dito, ang iyong pangalan. Ano na naman ito? Tingnan mo. Ito ay para sa aking ang ebidensya para linisin ang pangalan. Dahil tapos mo ng panoorin, dapat alam mo na, si Sue and Yu, ang nagtulak kay Wanwan. Kaya siyang na-miscarriage. Siya rin, ang sinadyang basagin, ang mga gamit ng nanay ni Wanwan. Lola. Alam ni Lola na sa pamilya Lu, ikaw ay nagtiis. Matanda na si Lola. Ang tanging magagawa ni Lola ay alamin ang katotohanan at patunayan ang iyong kawalang sala. Salamat po, Lola. Sige na, sige na. Dahil malinaw na ang lahat. Samahan mo si Lola sa paglalakad. Sige po. Lin Yuan Gage. Ang asong lingkod na ito ay hamarang sa akin papasok. Paalisin mo siya agad. Utos po ng matandang ginang, na huwag papasukin si Miss Su. Siguradong si Sang Wani. Ano ang sinabi niya kay Lola? Tama na. Lulin Yuan, kuya. Tignan mo ang ginawa mo. Lulin Yuan, kuya. Ako na nga ang nagkamali. Maaari mo ba akong patawarin? Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Kung gayon, pupunta na ako para humingi ng tawad kay Sang Wani. Basta, hindi ka magagalit sa akin. Hindi na kailangan. Tapos na ang usaping ito. Huwag ka nang magpakita sa akin muli. Lulin Yuan, kuya, sinabi mong pakasalan mo ako. Ito ang ipinangako mo sa aking ate. Nakalimutan mo na ba, namatay siya dahil sa iyo? Kung hindi dahil sa ate mo, sa tingin mo magiging ligtas ka pa bang nakatayo rito? Utang ko sa ate mo ay bayad na. Maligayang pagdating, matandang ginang, binibining Wani. Lola, hindi naman kailangan ng ganitong kalaking paghahanda, di ba? Siyempre, kailangan at napakakailangan nito. Mamaya, kahit anong makita mo, kunin mo lang. Regalo ko sa iyo. Lola, tingnan natin. Maganda ang disenyo ng alahas na ito. Itong buong hanay na ito. Bigyan mo ako ng isa sa bawat disenyo. Ay, sige po, ipag-uumpisahan ko na po ang pag-empake. Lola, hindi na po kailangan bumili ng marami. Hindi ba? Nagustuhan mo ang brand na ito? Hindi problema. Hanggat gusto mo, bibilhin ko lahat para sa... Bilihin mo kung gusto. Lola, nagpalipas na tayo ng halos buong araw sa pamimili. Pagod ka na po ba? Baka mas mabuting umuwi na tayo. Huwag kang magmadali, mayroon pa tayong gagawin mamaya. Ang mga binili ni Lola, hindi na kasya sa bahay. Hindi na kasya. Opo, talagang hindi na kasya. Umuwi na lang tayo. Maligayang pagdating, matandang ginang, binibining Wani. Ito po ang kontrata sa pagbili ng bahay at ang mga susi. Maaari niyo po itong tingnan. Ngayon kasya na, di ba?
Sige na, umalis na tayo. Lola, bibili pa po kayo. Hindi muna tayo bibili ngayon. Kain muna tayo. Nakaschedule na ako ng isang tao para sa iyo. Ano po yun, Lola? Sino ang nakaschedule? Ang apo ng isa kong matandang kaibigan. Kakabalik lang niya mula sa abroad. Hindi lang siya gwap. At, hindi po, Lola. Hindi pa po ako diborsyado. Ano naman iyon? Ang mga babae. Dapat marami ang kanilang napupuntahan para makakita ng iba't ibang bagay. Para hindi mo isipin na pangit ang palaka kapag nakita mo. Hindi ba ang paborito niya ang mamili? Bakit wala siyang ginagawa nitong mga araw na ito? Puntahan mo at tingnan ang mga pinakahuli. Paglalakbay at tala ng gastos ni Sangwani. Boss. Ito ang mga pinamili ng asawa ko nitong mga araw na ito at ang kanyang schedule. Hindi niya ginamit ang card ko kamakailan. Saan niya nakuha ang ganyang karaming pera? Posible na ang asawa mo ang nagbayad. Sa kaunting pera na hawak niya, sapat na ba ang pera niya para dyan? Mamimili, bibili ng kung ano-ano, manonood ng art exhibits, pamamaganda at golf. Talagang malaya naman ang pamumuhay niya. Talagang malaya. Pagkatapos, may nagbabayad kapag namimili, at may kasama pa kapag nagpapalipas ng oras. Paano si Lola? Naging ganito ba ang paggugol niya ng oras kasama si Lola? Pagkatapos bilhan ng bahay ni Matandang Ginang ang asawa mo, bumalik siya sa lumang bahay kinabukasan. Kung gayon, nitong mga nakaraang araw, sino ang kasama niya? Si Hu Junting ba? Hindi lang siya. Sino pa? Meron din. Pati ang ibinigay ni Matandang Ginang sa asawa mo at ang mga ipinakilalang lalaki para sa kanya. Anong klase ng mga lalaki? Maliban kay Wo Junting, lahat ng iba ay pinili mismo ng Matandang Ginang. Mga elite sa trabaho. Mga PhD na galing abroad, kahit mga estudyante pa lang sa kolehiyo. Lahat sila ay top-notch. At, Sabihin mo, sabi ng Matandang Ginang, naghahanda siya para sa kanyang ika-70 na kaarawan. Maghahanda siya ng isang pagtitipon para sa paghahanap ng mapapangasawa. Sino ka? Bitawan mo ako. Sangwani. Kung hindi pa ako dumating uli, nakalimutan mo na ba ako? Lulin Yuan. Ikaw pala. Sino ba ang gusto mong makita? Ano nang pakialam mo? Nauuhaw ako. Maaari ba akong pumasok para uminom ng tubig? Hindi ka welcome. Hay. Dapat ka nang umalis. Ayoko. Matutulog ako dito ngayong gabi. Lulin Yuan, huwag kang lumabis. Magkasama kami ng asawa ko dito. Ano ang sobra doon? Kung gayon, matulog ka sa sala ngayong gabi. Ay, huwag na. Malamig sa sala. Kung malamig para sa iyo, umalis ka na. Lulin Yuan, ang jade pendant na iyon ay pamana mula sa aking ina. Noon, nabangkarote ang negosyo ng aking mga magulang. Kaya napilitan silang ibenta ito. Pagkatapos mamatay ng aking ina, ito na lamang ang natitirang alaala niya sa mundo. Lulin Yuan. Kailangan mong humanap ng pinakamahusay na restore para ayusin ang jade pendant. Wan, bibili lang ako ng agahan mo. Sangwani, ikaw na babae ka. Gusto kitang patayin. Lulin Yuan, Lulin Yuan, kuya, hindi ko sinasadya. Mukhang ang huling leksyon na binigay ko sa'yo ay hindi pa sapat.
Lulin Yuan, kuya, ako ang tunay na kapatid ni Ate Zero. Lulin Yuan, kuya. Pasensya na, Wanwan, kung naging masama ako noon. Hindi ko naasikaso ng mabuti ang bata. Hindi na kita hahayaang masaktan muli. Lulin Yuan. Kung sasabihin ko sa iyo na buhay pa ang bata, magugustuhan mo ba siya? Bakit ka kasi padalos-dalos? Nagalit natin si Lulin Yuan. Ano na ang susunod nating gagawin? Mama, bakit ka nagmamadali? Hindi ba't mayroon pa tayong trumpo? Sabi ni ate, uuwi siya sa susunod na linggo. Lola po, narinig ko na maghahanda kayo sa birthday banquet para maghanap ng mapapangasawa kay Wanwan. Bakit? May reklamo ka? Hindi pa kami hiwalay ni Wanwan. Basta maghihiwalay din kayo sa huli. Hindi naman. Sinisira mo ang kasal ng apo mo. Anong klaseng lola ka? Basta, nailabas ko na ang balita. Ikaw na ang bahala kung paano ka kikilos. Pag-isipan mo. Huwag mo isisi sa akin kung hindi kita binigyan ng babala. Kung wala kang kakayahan, napasuyuin si Wanwan, huwag mong sisihin kung lumipat siya sa iba. Lulin Yuan. Paano ba mapapalambing ang babae? Bumili ng damit para sa kanya. Mga branded na bag. Mukhang hindi naman kulang ang asawa niya sa mga ganyan. Hindi ba paborito niya ang Sayira Jewelry? Pumunta ka at kontakin ang kanilang designer. Gusto kong magpagawa ng isang natatanging alahas. Sige. Boss, nahanap ko na. Ito ang contact ni Yishelin Feng. Yishu Linfeng. Talagang narcissist at sobrang kumpiyansa. At tumatanggap lang ng text message. Bahala na. Kasi gusto siya ng asawa ko. Hello, maaari ko bang malaman kung kayo ang Faila Chief Designer, si Ginoong Yishelin Feng? Lulin Yuan. Ano ang gusto niyang mangyari? Naghahanda ako ng sorpresa para sa aking minamahal. Gusto kong magplano ng isang sorpresa. Nais kong hilingin na espesyal kang gumawa para sa kanya ng isang natatanging alahas. Hihilingin mo na ako ang magdisenyo ng alahas para sa sarili at ibigay sa akin bilang sorpresa. Talagang nakakagulat nga. Paumanhin, medyo abala ako nitong mga nakaraan. Hindi ako tumatanggap ng private commissions. Ang suplada naman niya, hindi tumatanggap ng private commission. Nakatanggap ng 10 na milyong piso sa Alipay. Ito ang paunang bayad. Pagkatapos, doble ang bayad sa disenyo. Talaga namang bongga ka kung gumastos. Kailan mo kailangan? Sa susunod na linggo. Ano po, nabalitaan ko kasi na si Yishelin Feng ay hindi naman madaling tumanggap ng private custom orders. Nakita mo na ba ang kapangyarihan ng pera? Nandito ka na. Wanwan, anak ito ng isang kaibigan kong matanda. Hindi lang siya gwapo, matagumpay din siya sa kanyang karir. Kakalabas lang niya mula sa ibang bansa. Nagkakagusto na agad sila sa isa't isa. Hindi lang yan. Ang ibig sabihin ng matandang ginang ay ipatingin muna sa asawa ang lahat at siya na ang mamili. Siya ang mamimili. Akala mo naman ay pamimili ng asawa. Boss, nakuha ko na ang mga gamit. Mamaya, sa ginang, kabisa mo na ba ang mga sasabihin mo? Hindi yan mahirap para sa akin. Dumating na si MS, so... Naghahanda ako ng sorpresa para sa aking minamahal. Gusto kong magplano ng isang sorpresa. Nais kong hilingin na espesyal kang gumawa para sa kanya ng isang natatanging alahas. Lulin Yuan. Kaya pala, ang iyong sinasabing minamahal. Ayuan, matagal na tayong hindi nagkita. Wanru, buhay ka pa pala. Sa loob ng mga taong ito, bakit hindi mo ako kinontak? Mahaba ang kwento tungkol dito. Nasunog ako noon. Buhay ko'y nakasalalay. Sa mga nakalipas na taon, nasa ibang bansa ako nagpapagali.
Ano, Sangwani? Ngayong nandito na ang ate ko. Tingnan mo si kapatid na Lin Yuan, titingin pa kaya siya sa'yo? Hindi ka ba naban? Bakit ka nagmamadaling bumalik? Hanggat nandito ang ate ko, kahit pa ako ay pumatay o magsiga, hindi ako magagawa ni kapatid na Lin Yuan ng kahit ano. Ano, Sangwani? Nagseselos ka ba? Ano ang pagsiselosan ko? Hindi ka ba mausisa? Tungkol kina Suwanru at Lu Linyuan's tunay na relasyon, hindi mo ba palaging gustong malaman kung bakit hindi gusto ni Lu Linyuan si Su Enyu pero patuloy pa rin niyang pinagbibigyan? Dahil ba sa kanya? Tama. Ang tunay na minamahal ni Lu Linyuan ay si Suwanru. Hindi lang iyan. Nailigtas din ni Suwanru ang buhay niya. 7 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng sunog sa bahay ng pamilyang Lu. Si Suwanru ang nagligtas kay Lu Linyuan. Noong mga panahong iyon, akala natin lahat patay na siya. Sa huli, buhay pa pala siya. Ang babaeng ito nakasama si Junti. Ang bagay. Teka, Ayuan. Narinig ko na nagpakasal ka na. Bakit hindi mo ipinakilala ang asawa mo? Paano ka nagkaroon ng kwintas na ito? Binigay ng kaibigan, maganda di ba? MS, Su, ang replika na gusto mo, nakahanda na namin. Nasaan ang ginang? Bakit wala pa siya? Sumakay ang ginang sa sasakyan ni Gino. Papunta sa bahay ng asawa. Boss, ngayong gabi, para sa asawa, ang alahas na inihanda mo, bakit hindi na ibigay? Hindi mo ba nakita si Suru na suot sa lig na kapareho nito? Buti na lang hindi ko na ibigay kay Wanwan. Anong klaseng designer ito? Pagkalipas ng ilang araw, ang inyong anibersaryo ng asawa, 3 anibersaryo. Baka pwede, pagdating ng araw, kasama ang asawa, mag-candlelight dinner. At uminom ng kaunti. Tapos pag-usapan nyo ang mga nasa isip nyo. Ikaw na ang mag-ayos. Pumili ulit ng magandang regalo. Tandaan mo. Siguraduhin hindi ito katulad ng sa iba. Opo. Teka lang, may sasabihin ako sa'yo. Ano, Sangwani? Ngayong nandito na ang ate ko. Tingnan mo si kapatid na Lin Yuan, hindi ka na niya tinitingnan. Sa pagitan natin. Ano pa ang pag-uusapan? Sangwani, hindi ba kita binalaan? Lumayo ka kay Hu Junting. Sa anong kapasidad ka ngayon, sinasabi mo ito sa akin? Ang iyong magiging dating asawa? Gusto mo na talaga akong hiwalayan? May gusto ka na sa kanya? Si Sir Marco Reyes ay bata at gwapo, malambing at mayaman. Sinong babae ang hindi magkakagusto sa kanya? B. Reyes, huwag kang magsisi. Magkasintahan na dati, nagkita muli pagkalipas ng 7 taon, nakakaantigang eksena, 7 taon na. Sa wakas, nakabalik na ako. Ano ang silbi ng pagbabalik mo lang? Kung talagang kaya mong makuha si Kuya Marco Reyes, mula sa babaeng iyon, yun ang tunay na kakayahan. Anong alam mo? Hindi ito nakukuha sa pag-agaw. Miss Bea. Siguro. Dapat ko bang tawagin kang Ginang Reyes? May kailangan ka ba, Inasu? Sa totoo lang, wala namang ibang bagay. Dahil maraming tao sa bangkot kahapon at maraming nakatingin, nag-usap lang kami ni Ayuan tungkol sa mga nakaraan na hindi na kami nakapagpaalam sa iyo, kaya medyo nakukonsensya kami. Su, hindi mo na kailangan mag-isip pa. Maliit na bagay lang yan, hindi ko naman talaga iyon iisipin. Mabuti naman. Pagkalipas ng 3 araw, may handog na salo-salo ang pamilya ko para sa akin. Pagdating ng araw, sana makapunta kayo ni Ayuan, MS, Sang. Paumanhin po talaga, Inasu. Mayroon na akong ibang lakad. Ganun ba? Akala ko kasi, pwede tayong magkausap ng maayos, MS, Sang. Dahil wala namang oras si MS, Sang, maaari na lang tayong magkita sa ibang araw. Kung gayon, hindi ko na iistorbohin si MS, Sang. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Anong araw? Wala lang. Tapos na akong kumain. Mukhang hindi niya talaga natatandaan. Na pala. Wala akong lakad ngayong gabi. Uwi ako para kumain.
Ang regalo para sa anibersaryo ng boss ay naihanda na. Kukunin ko ba ngayon? Hindi na. Ako na ang Ay, kapag nakita ng asawa pagbalik, siguradong magugulat siya. Lumabas ba ang asawa ngayong araw? Hindi, ang asawa ay nasa bahay buong araw. Bilisan mo. Kapag nakita ng asawa ang inihanda ng boss para sa kanya, ang regalo, siguradong matutuwa siya. Kung may kinalaman kay Wanru, bukas na lang natin pag-usapan. Ayuan, iligtas mo ako. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo siya. Ayuan. Sino ka bang bata ka? Lumayas ka. Naku, Takbo! Ayuan, nandito ka rin sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita muli. nasugatan ka. Ihahatid kita sa ospital. Ayos lang ako. Okay, Linyuan. Kung kakausapin pa kita, aso na ako. Masakit ang tiyan ko. Ang bata. Wani, bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Dalhin na kita sa ospital. Kumusta? Ayos ka lang ba? Ayos na ako. Salamat sa'yo. Mabuti kung gayon. Bakit ka nandito? Siyempre nandito ako para magpagamot, hindi para kumain. Nagkasakit ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wanru, nagkasakit ang asawa ko. Kailangan ko muna siyang iuwi. Okay lang, Linyuan, ayos na ako. Sige na, magpahinga ka. Carla, ikaw na ang bahala. Linyuan, ang iyong jacket. Miss Wanyi, sa ngayon, mukhang okay naman ang bata. Okay naman ang bata. Ang babaeng ito. Nasa bata pa pala. Hindi mo talaga akala na nakalimutan ko kung anong araw ngayon? Anong araw pa nga ba? Hindi ba ang araw para salubungin ang panganay na anak ng pamilyang Su? Gusto mo munang tignan ito? Ano ito? Gusto mo ba? Huwag mong isipin na sa paggastos mo ng pera at pagbili ng alahas, maaari mo na akong paalisin. 1-1. Ang relasyon ko kay Suenyu at Suguanru, kay Suguanru, ay kailangang ipaliwanag ko ng mabuti sa'yo. Ipaliwanag mo. Noong mga panahong iyon, akala ko si Sofia ay namatay para iligtas ako. Ngunit noong birthday banquet ni Lola, buhay na buhay siyang lumitaw sa harap ko. Alam mo ba kung gaano ako kasaya? Ang dating ideal mo. Masaya ka nga. Hindi. Masaya ako, hindi dahil sa pagbabalik niya, kundi dahil buhay pa siya. Sa wakas ay wala na akong pasanin para mahalin ka. Bie, gusto kong magsimula muli tayo, magsama tayo ng maayos. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Sige, hihintayin kita. Kaya, pwede mo na sa akin sabihin, kung bakit ka pumunta sa ospital. Wala lang, sumakit lang ang tiyan ko. Buti na lang ayos ka. Miss Sang, pakiusap na pumunta po kayo sa ospital sa lalong madaling panahon. Lumabas na po ang resulta ng inyong mga pagsusuri kagabi.
Dr. Po. May problema po ba sa sanggol? Malaki po ang posibilidad na may depekto ang sanggol. Kaya po, ang aming rekomendasyon ay, huwag na po ninyong ituloy ang pagbubuntis sa lalong madaling panahon. Ano ang sinabi mo? Mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam. Masama ba ang iyong pakiramdam? Gusto mong samahan kita sa ospital? Baka dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Kung gayon, kumain ka muna ng almusal bago ka matulog ulit. Pupunta na ako sa trabaho. Rico, pakiramdam ko, ay hindi masaya si Wanwan kamakailan. Sa tingin mo, bakit kaya? Ano pa nga ba? Nagseselos siya sa'yo at kay Miss So. Pero, hindi naman ako nakikipag-ugnayan kay Suwanru kamakailan. Boss, alam mo ba ang sabi ng mga tao sa labas tungkol sa inyo ni Miss So? Sinasabi nilang kayo ay dating magkasintahan at nabuo muli ang inyong pagmamahalan. Ano? Mabilis kang maglabas ng clarification statement. Sige. Bakit ang bilis? Bakit ka nandito? Lin Yuan, mayroon akong mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Wanru, huwag na tayong magkita sa hinaharap. Ayokong magkaroon ng maling pagkaunawa si Wanwan. Pero ang sasabihin ko ay tungkol mismo kay Miss Wan Yi. Siguraduhin mo na totoo ang sinabi mo. Mahalaga ito. Hindi kita lolokohin. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta sa ospital para tingnan. Tungkol kay Wanwan. Anong nangyari? Lin Yuan. Nasa CR ako ng ospital at nagkataong narinig ko si Miss Wan Yi na tumatawag. Tila may pinag-uusapan siyang tungkol sa abortion. Pagkatapos, habang iniisip ko, mas lalo akong nagduda. Naisip ko na dapat ko pa ring sabihin sa iyo. Akala ko ba nawala na ang bata? Sigurado ka bang narinig mong abortion ang sinabi niya? Dahil kay Xiaoen, si Miss Wan Yi ay nakaranas ng maraming hirap noon. Nag-aalala lang ako na baka gusto ni Miss Wan na itago ang kanyang pagbubuntis at palihim na ipapagupit ang bata para maghiganti sa. Nakakalungkot, Lin Yuan. Huli na ang pagmamadali mo ngayon. Walang problema ang bata. Ako ang nagsuhol sa doktor. Huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan, mag-relax ka. Huwag kang matakot, bata ka pa naman. Magkakaanak ka pa rin sa hinaharap. Wani, talagang ipinadugo mo ang bata. Ganoon na lang kasama ang puso mo. Lin Yuan. Huwag ka nang magsalita pa. Ayokong marinig ang mga palusot mo. Mag-ingat ka. John T. Ang kasalukuyang medical technology dito sa bansa ay hindi pa gaanong advanced. Kung gusto nating mailigtas ang mga binti ni Erho, maaaring kailanganin ang pagpapagamot sa ibang bansa. Naging ganito siya dahil iniligtas niya ako. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan ko siyang pagalingin. Ako ay nakatira kasama ang asawa ko. Ano ang sobra doon? Wanwan, kasalanan ko dati. Hindi ko naalagaan ang bata. Hindi kita sasaktan sa hinaharap. Boss, ang mga lugar na madalas puntahan ni Madam, lahat ay nahahanap na namin. Hanapin pa rin. Kahit baliktarin pa natin ang buong Haicheng. Hanapin mo siya para sa akin. Sige. Umalis na ako kasama si Juntin, huwag mo akong hanapin. Jiang Rui. Huwag mo na siyang hanapin. Mommy.
Dito na ba ang lugar kung saan ka magtatrabaho sa hinaharap? Miss Wanyi, anong gagawin mo? Humiga ka na. Ayoko na ng operasyon. Hindi ba nasabi ko na sa'yo, ang anak na ito ay may mataas na panganib ng deformidad. Ang ipilit mong panatilihin siya ay napakamakasarili at walang pananagutan. Hindi ako naniniwala na magiging deform ang bata. Magpapacheck up ako sa ibang ospital. Gusto mong pumasok at tingnan? Gusto ko. Sir Lin Yuan, salamat po sa inyong malaking suporta. Sa YBS Group, huwag po kayong mag-alala, hindi po namin kayo bibigwin. Ang kontrata, magpapadala kami ng tao mamaya na. Ingat po, Sir Lin Yuan. Wanyi. Lin Yuan, matagal na tayong hindi nagkita. Mommy, kilala mo ba itong uncle? Wanyi. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Juntin, nagkaanak pa pala kayo. Bakit hindi? Akala mo ba? Magpapakababae ka pa rin para sa akin kahit hiwalay na tayo. Lin Yuan, kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Tulungan mo akong imbestigahan kung bakit siya umuwi. Lin Yuan, ang mga magulang ko ay pilit na nagmamadali para sa ating kasal. Alam mo ba? Ang ating kasal. Alam mo ba? Kung gayon, itakda na natin sa susunod na buwan. Talaga. Sige, ako na ang mauunang kumontak ng wedding planner. Boss, nalaman ko na. Pag-uwi ni Wanyi, ay nagtrabaho na siya bilang jewelry designer sa YBS Group. Jewelry designer. Lin Yuan, anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? Siyempre, gusto kitang ipa-design ng wedding rings. Designer Wanyi. Paumanhin, puno na ang aking schedule. Sigurado ka? Miss Wanyi, baka hindi mo pa alam. Nag-invest ako ng 100 milyon sa isang proyekto sa kumpanya. Kung isipin mo, kung magwi-withdraw ako ng investment ko ngayon. Ito ba ay pagbabanta sa akin? Hindi naman maituturing na pagbabanta. Gusto ko lang ipaliwanag ang mga benepisyo. Miss Wanyi. Kailan mo gusto? Mas maaga, mas mabuti. Nitong mga nakaraang araw, naging abala ako sa paghahanda ng kasal namin ni Paulo. Hindi ako nagkaroon ng oras para makipagkita sa iyo, MS Sang. Patawarin mo sana ako. Kung hindi ako nagkakamali, sa pagitan natin ni MS, ay wala tayong malalim na ugnayan. Bagaman wala tayong masyadong relasyon, MS Sang, wala tayong masyadong relasyon, ay mayroon tayo kay Paulo. Pagkat ikaw ang dating asawa ni Paulo. Sige na, mauuna ka na muna sa pagsubok ng mga alahas. Tingnan mo naman, nakalimutan ko na ang mga gawain sa pakikipagkwentuhan. Una na ako sa itaas. Paolo, may problema ka ba sa pag-iisip? Pinipilit mong ipadesenyo ang singsing sa iyong dating asawa? Sang Wanyi, 5 taon na. Sa wakas, bumalik ka na sa aking tabi. Hi. Nasaan si MS Sang? Ay. Maaga siyang umalis dahil sa may kailangan. Maganda ba? Hindi ko inaasahan na maalala mo pa ako at talagang naparito ka pa para dalawin itong matandang babae. Sa puso ko, ikaw ay palaging ang aking lola. Ang batang ito ay napakagala. Kitang-kita naman. Magaling mo siyang napalaki. Lola, lalabas lang ako saglit para sa tawag. CJ. Ann, samahan mo muna si malaking lola sa paglalaro. Mommy, opo. May bisita sa bahay. Si Aves ang nagdala sa batang Panginoon para dalawin ang matandang gina. Malaking lola. Hindi mo ba napapansin na ang bata ay kamukha? Halos, ikaw noong bata ka pa, ang replika. Ginang. Oras na po para sa gamot niya. Si J. Alagaan mo muna siya.
Ikaw si Anan. HMM. Ako si Sang Kian. Hindi ka ba nagngangalang Ho? Bakit naman ako magiging wow? Kilala mo ba si Juan Cruz? Kilala mo rin ba si Tito Juan? Ano ang tawag mo sa kanya kanina? Tito Juan po. Tito Juan? Kung gayon, ilang taon ka na? 3.5 taon. Paolo, ano ang ginagawa mo? Sabi ni Bea sa akin, kaninong anak ba talaga si Anan? Paolo, si An-An ay akin. Siya ang anak ko lamang. An-An, halika na, aalis na tayo. An-An, ang kakaibang lalaking iyon. Ano ang mga tinanong niya sa iyo? Tinatanong niya kung ilang taon na ako. At ano ang isinagot mo? Sinabi ko kung ano ang itinuro ni Mommy. 3.5 taon. An-An, napakabait mo talaga. Maghintay ka dito saglit, anak. Wan. Bakit mo dinala si An-An palayo? Pasensya na po, Lola. May urgenteng kailangan sa kumpanya. Hindi ba sinabi sa iyo ni Pao? Sinabi naman niya, baka gumawa siya ng bagay na makakasakit sa iyo. Ayos lang po, Lola. Mayroon talaga akong kailangang gawin. Gustong-gusto ko si An-An. Kung may oras ka, dalhin mo siyang madalas dito para maglaro. Opo. An-An, sabihin mo na ang paalam kay Malaking Lola. Sige po. Malaking Lola, ingatan niyo po ang inyong kalusugan. Paalam, Malaking Lola. Paalam. Ang sariling asawa, hindi mo mapanatili. Kailangan ako pa ang tumulong sa iyo. Hindi ka ba nahihiya? Sana si An-An ang aking apo sa sako. Sayang, hindi. Paano mo nalaman iyan? Tinatanong ko, 3.5 taon pa lang siya. 3.5 taon. Kung hindi mo talaga makalimutan si Wanwan, habulin mo siya at bawiin. Dahan-dahan lang sa paglalakad, huwag kang madulas. Pasensya na po, Auntie. MS, Sang, napakamagalang ng iyong anak. An-An, hindi masyadong kilala ni Mommy ang auntie na iyon. Kung sakaling makilala mo siya sa daan sa hinaharap, tandaan mo, lumayo ka sa kanya. Naiintindihan mo ba? Kanselahin ang kasal. Paolo, nagbibiro ka ba sa akin? Sofia, ako ay humihingi ng paumanhin para sa pangyayaring ito. Ngunit huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng kaukulang kabayaran. Dahil ba ito kay Sangwan? Kahit na 5 taon na ang nakalipas, ay pinaglaglag niya ang iyong anak at tumakas. Kahit na pagkatapos ng 5 taon, ay nagdala siya ng isang hindi kilalang anak na hindi kilala. Handa ka pa ring tanggapin siya, at patawarin siya, tama? Bakit? Dahil sa pag-ibig sa loob ng 5 taon na ito, akala ko nakalimutan ko na siya. Ngunit nang siya ay muling buhay na lumitaw sa harap ko, na-realize ko na hindi ko siya kailanman nalimutan. Kung gayon, ako naman. Nitong mga taon, ano naman ako sa puso mo? Sofia, dapat alam mo na. Sa'yo, tanging pasasalamat lamang ang nararamdaman ko, ano man ang mangyari noon o ngayon. Ang minamahal ko lang ay si Bea. Kaya nagdesisyon ka na, tama? Sige. Kung ayaw mo akong pakasalan, hindi kita pipilitin. Ngunit tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, ito ay isang malaking bagay. Kailangan mo akong bigyan ng kaunting oras. Pagkat ang aming pamilyang Su ay isang kilala at respetadong malaking pamilya. Maaari. Salamat. Mahusay na bata, namimiss kita ng sobra, Lola, malakas ang hangin sa labas. Bakit ka lumabas? Alam ng matandang ginang na ikaw at ang batang Panginoon ay darating ngayong araw. Kanina pa siya palabas-labas para tumingi. Kaya sa wakas ay dumating na Halina kayo sa loob. Halina. Nandito rin si Paul. Kung ayaw kang makita ni Wanwan, ipapaalis ko siya agad.
Lola, hindi ko iyon ang ibig kong sabihin. Maupo ka. Maupo ka. Paolo, Bakit ka nandito? nabalitaan kong masama ang pakiramdam ni Lola, kaya naisipan kong dalawin ka. Nakaistorbo ba ako sa inyo? Pumasok ka. Lola, Lola, si Sofia Reyes ay kinakausap ka. Bakit ka na parito? nabalitaan kong hindi ka maganda ang pakiramdam nitong mga araw. Mabuti naman ako. Hindi ko na kailangan ang iyong pag-aalala. Lola. Basta't bisita. Maaari bang manahimik ka na lang? Wala akong ganitong bisita. Kung gayon, unahin ko munang hiwain ang mga prutas. Kung gayon, sasama ako. Malaking lola, maghuhugas ako ng kamay. Tito Paolo, matutulungan mo ba akong maghugas ng kamay? Sige, ikaw muna ang magdala niyan palabas. Sige. Kailangan mo ba ng tulong, Bea? Hindi na. Magpahinga ka na. Kung gayon, salamat po, Bea. Lola, Salamat po, Bea. Lola, pagod ka na po ba? Gusto mo bang alalayan kita para makapagpahinga? Hindi naman. Habang tinitingnan siya, masaya ako. Halika po, aalalayan kita para makakilos. CJ. Dahan-dahan lang po. Lola, Paolo Santos. Kamusta? Ang pasyente ay nagkaroon ng allergic shock. Mayroon ba siyang nalantad na allergenic source ngayon? Lola, sa mangga lang naman siya allergic. Hindi kami bumibili ng mangga sa bahay. Sigurado ka ba? Pag-isipan mong mabuti. Aling nila, ikaw ang naghanda ng mga pagkain sa bahay kaninang tanghali. Tama? Opo. Pero nasa pamilya Luna ako ng 30 taon. Imposibleng magkamali ako sa ganoong kababaw na paraan. Kung gayon, may iba pa bang kinain si Lola kaninang tanghali? May iba pa bang kinain si Lola kaninang tanghali? Wala. Meron pa. Kaninang hapon, ang Lola ay uminom ng juice sa field. Sino ang naggawa ng juice? Ako. MS, Bea, paano mo nagawa yan? Kahit nagalit ka kay Pao, hindi mo dapat sineryoso ang buhay ng Lola. Hindi mo dapat sineryoso ang buhay ng Lola. Pinagdududahan mo ba ako? MS, Bea, ayokong pagdudahan ka. Pero lahat ng kinain ni Lola ngayong hapon ay inihanda ni Aling Mila. 30 taon na si Aling Mila sa pamilya Lo. Bakit naman niya gagawin yun kay Lola? At sa tingin mo, bakit naman ako magkakaroon ng dahilan para saktan si Lola? Hindi. Hindi siya yon. Yuan. Sigurado ka ba na hindi siya ang may gawa nito? Kahit na mapahamak niya ang iba. Hindi niya kailanman mapapahamak si Lola. Kung hindi ako nagkakamali, noong nagtitimpla ako ng juice, parang pumunta rin si Sandra sa kusina, di ba? Pero noong oras na yon, nagtanong lang ako kung kailangan mo ng tulong. Nung sinabi mong hindi, umalis na ako. Totoo ba? MS, Sandra. Pinagdududahan mo ako. Pinagdududahan mo ako. Bakit ako hindi pwedeng magduda sa iyo? MS, Sandra, kailangan laging may ebidensya sa lahat ng bagay. May ebidensya ako. Mommy, may ebidensya ako. An, nakita mo ba? Ebidensya, nakunan lahat ng relo ko. Hindi ako. Nagdaldal ka lang pala. At ikaw pa ang Ikaw na ba ang magsusumbong sa pulis? O ako na ang tutulong sa'yo? Yuan, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Sinasabi ko sa iyo, isinalba ko ang buhay mo mula sa apoy. Bie.
Hanggang kailan mo pa balak gamitin ang pangyayaring ito? Yuan. Dahil sa'yo, kami ng asawa mo, ay parang hindi magkakilala hanggang ngayon. Hindi na ba sapat yan? Paolo. Gising na ang pasyente. Gusto niya kayong makita. Okay ka na ba, Great Grandma? Hindi na masakit. Masaya ako pag nakikita kita. An. Grandma, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Bie, lumapit ka rito. Lola Sofia. Alam ko, ikaw ang may gawa nito ngayon. At lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Noong araw, binuhat mo si Paul palabas ng nasusunog na gusali. Iniligtas mo ang buhay niya. Kaya iniligtas ko rin ang buhay mo. Grandma, Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Gusto mo bang mabuhay? O gusto mo si Paolo? Lola Sofia. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na rito. Mula ngayon, hindi na tayo magkakautang loob. Kung gusto mo naman si Paolo, umamin ka sa krimen. Kapag nakalabas ka na, maaari mo pa rin siyang makasama. Kung handa pa siyang tanggapin ka, pumili ka. Nakikita mo na, bata ka. Hindi ka man lang ipinaglaban. Sa 3 taong pagkakulong, bakit ka pa niya iniligtas ng buhay noon? Sa apoy. Paolo, ipadala mo si Bea sa dulo ng mundo. Siguraduhin hindi na siya makakabalik sa bansa habang... Bea. An. Si Tito Miguel at ang iyong ina ay may gustong sabihin. Pumasok muna kayo. Sabihin mo na kung ano iyon. Bea. Naisip ko na, kahit na anak ni Numan si Ana, tatanggapin ko siya. Ano ang karapatan mo para tanggapin siya? Hindi ko kailangan ang pagtanggap mo sa kanya. Kaya hindi mo pa rin ako mapatawad. Ano pa bang pagpapatawad? Nakiusap ako, hiwalay na tayo. Kilalanin mo ang iyong lugar, okay? Ex-husband. Ako yan. Kailangan ko pa ng isang bagay na ipagawa sa... Bea, good morning. An, good morning. Paolo, bakit ka ba nandito? Pag nanliligaw, kailangan masipag, di ba? Kailangan masipag, di ba? Huwag mo akong lokohin. Alam kong hindi mo gusto yan. Nagkataon lang na nadaan ako. Una, ihatid ko si Anan sa school. Tapos ikaw naman sa opisina. Hindi na kailangan. Sige na nga. Sabi ko pa naman sana ngayong umaga. Makikipag-usap ako kay Emma Zhang tungkol sa isang project na 100 milyon. Sakto, nadaan ako. Tara na. Bea, late ka. Bakit hindi na lang ako ang sumundo kay Ana? Paolo, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bea, ang gusto ko lang naman ay, tanungin mo ang puso mo. Mahal mo pa ba talaga ako? Aminin mo na, Bea. Mahal mo pa rin ako. Maria, bakit wala pa si Anan sa klase? Masama ba ang pakiramdam niya? Hindi ba si Anan ay nasa paaralan? Si Anan ay sinundo kaninang tanghali. Sabi nila dadalhin daw siya sa labas para kumain. Hindi mo alam. Sinundo na siya. Ni sino? Isang lalaki na nasa mga 30 taong gulang. Mukhang sanay na rin naman si Anan sa kanya. Kaya ibinigay ko sa kanya si Anan. Sige, salamat. Paolo, saan mo dinala si Anan? Anong nangyari? Hindi ba si Anan ay nasa paaralan? Anan is not in school. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin nawawala si Anan? Tinawagan ko lang ang kanyang smartwatch. Hindi ko siya makausap. Bea, paparating na ako. Boss, malapit na magsimula ang meeting. Saan ka pupunta?
Nawawala si Anan. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang anak, halika ka sa akin. Pinadala ko na ang mapa. Kung magsusumbong ka sa pulis, agad ko siyang papatayin. BA, lumabas ka. BA, pati ba naman lolo, binigyan na kita ng pagkakataong magbago. Bakit hindi ka pa rin nagsisisi? Pagkakataon para magbago, ha? Oo nga. Sa paningin ninyong lahat, siya ay mabait at mapagbigay. Kahit gusto ko siyang mamatay, binigyan pa rin niya ako ng pagkakataong mabuhay. Pero alam mo ba, paglabas ko pa lang ng ospital, agad akong hinayla papasok sa sasakyan. Alam mo ba kung saan niya ako dadalhin? Anong klase yung lugar na iyon? Sa dulo ng mundo. Alam mo ba kung anong klase yung lugar na iyon? Anong lugar? Ang mga tulad mo. Hindi kailanman makakapunta sa ganoong lugar habang buhay. Ikaw ang kumuha kay Anan mula sa paaralan. Ano sa tingin mo? Hindi ako naniniwala na ikaw. Sabi nila, isang lalaki ang kumuha kay Anan. Kakonsaba mo siya. Sino siya? Gusto mong malaman? Lumabas ka na. Ikaw si Hu Junti. Ako nga. Ganun na lang tiwala ni Anan sa'yo. Bakit mo ginawa yan? Bakit? Ngayong ganito na ang lahat, Sang Wanyi, hindi na ako takot sabihin sa'yo. Sa totoo lang, mula pa noong si Junti ay lumitaw. Lahat ito ay pinaplano ko. Hindi mo akalain, di ba? Mula pa noong una sa civil register, bawat pagkikita nyo, bawat pagligtas sa'yo, ay bahagi lang ng plano ko, bahagi lang ng plano ko. Kaya, alam mo na palang buhay pa siya. Tama. Bakit? Bakit? Dahil mahal na mahal niya ako. Kaya, dinakip mo kami ni Anan dito. Anong gusto mong mangyari? Simple lang. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang anak ni Lulin Yuan, di ba? Suwan Ru, anong ginagawa mo? Padalhan ko siya sa impyerno. Huwag. 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 Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Anan. Anan, mabilis. Tawagin nyo ang ambulansya. Ang pasyente ay Rh-negative blood. Kulang ang dugo sa blood bank ng ospital. Mayroon bang kaparehong blood type? Kunin nyo po sa akin. Hindi po pwede. Bakit 1-1? Sa ganitong sitwasyon, nagdidim ka pa rin ba sa akin? Lulin Yuan, tanga ka ba? Hindi pwedeng magbigay ng dugo ang direktang kamag-ana. Hindi mo alam yan. Ako ang tanga. Ako ang pinakatanga sa buong mundo. Si Anan ay anak ko. Anak ko siya, mabuti naman. Ayusin mo po sa kumpanya, ang mga empleyado na may Rh-negative blood. Ipatawag mo sila agad dito sa ospital. Nakaligtas na ang pasyente. 1-1. Huwag kang pumunta, mapanganib. Huwag kang umalis. Jayashu. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iiwan. Miss Sang, gising ka na. Ano ang nangyari sa akin? Suwanru, ano ang ginagawa mo? Padalhan siya sa impyerno. Huwag, huwag. Anan.
Miss Sang, huwag kang mag-alala, si Batang An-an ay nagising na, kasama siya ni Ginoong Lu. Lu Linyuan. Opo, Ginoong Lu. Nagbantay siya sa iyo buong gabi kahapon, kaya umalis lang siya patungong katabing silid pagbubukang liwayo. Pupunta ako para tingnan. Masakit pa ba? Hindi na po. Mabuti kung hindi na masakit. Totoo ka bang tatay ko? Tunay at walang peke. Kung hindi ka maniniwala, gagawa tayo ng paternity test. Hayaan na lang ang paternity test. Paano kung hindi pala ako? Nakakahiya naman sa'yo. Mommy. Dumating ka na. Ilseth. Tingnan natin kung kumusta na ang sugat mo. Binalutan na ulit ng nurse. Narinig ko sa tagapag-alaga na magdamag kang nagbantay kahapon ng walang tulog. Umuwi ka na at magpahinga. Ako na ang magbabantay dito. Sige, mauna na ako. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Yung taong pinapahanap ko kahapon, na-trace mo na po ba? Binusisi ko po ang social circle ni MS, Sang Abroad, at hindi ko po mahanap ang sinumang nagngangalang Jiashu. Hindi ko po talaga mahanap ang nagngangalang Jiashu. Kung gayon, ipagpatuloy mo po ang paghahanap. Kung hindi mahanap sa labas ng bansa, hanapin mo po sa loob. Kahit pa pag-aralan natin ang bawat detalye niya, kailangan mo siyang mahanap. Opo, boss. Gusto ko pong malaman kung sino talaga siya, na dahilan kung bakit siya ganito ka-attach. May isa pa pong bagay, boss. Ano po iyon? May naghatid po ng mensahe mula sa police station. Sabi nila, gusto raw ni MS, so na makausap kayo. Ano pa pong gusto niyang mangyari? Sabi po ng mga pulis, na kailangan niya raw munang makausap kayo, bago niya sabihin ang kanyang mga kasalanan. Wala na po akong sasabihin sa kanya. Sabi niya, magsisisi raw kayo kung hindi niyo sasagutin. Ano po ba talagang kailangan? Gusto mo bang malaman kung sino si Shen Jiashu? Sabihin mo na, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Lulin Yuan, napakatigas ng puso. Akala mo ba, ay malinis at walang bahid si Sang Wan? Hindi kanya talaga mahal. Ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan noon, ay dahil lamang sa loob ng iyong katawan, ay puso ng dati niyang kasintahan. Hindi mo ito inasahan, di ba? Mula umpisa hanggang wakas, ikaw ang naging kapalit. Ha 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 ha. Boss, saan po kayo pupunta? Sa ospital. Nandito ka na pala. Kumusta, Ana? Nakinig ka ba ng maayos ngayon sa sinabi ni AI Uncle? Opo. Ernen, ang bait naman ni Anan. Sinabi ng doktor na pwede na tayong umuwi ngayon. Okay na. Pwede na tayong umuwi. Lu Linyuan, anong nangyari sa iyo ngayon? Boss. Sino bang walang ex ngayon? Dapat malaki ang pasensya ng mga lalaki. Hindi pa ba sapat ang pagiging maluwa? Kung ganoon, ano ang tinatawag na pagiging maluwa? Pagbabanggit ng dating kasintahan, tapos ng anak, kahit habang natutulog, iba ang pangalan ng lalaki ang tinatawag. Sinumang lalaki ay magagalit, di ba? Alam ko po, si Miss Sang, tinatawag ang dati niyang kasintahan sa panaginip, ay hindi tama, pero hindi po kayo pwedeng laging magtatampo sa kanya. Wala akong pakialam dito. Kung hindi niya maipaliwanag ng malinaw, tiyak na hindi ko ito palalagpasin. Halika. Nag-away po ba sina mama at papa? Hindi po nag-aaway sina mama at papa. Wala po. An-an, tinanong ka ni Lola, hindi mo ba gusto na magkabalikan sina mama at papa agad? An-an, narito ka na ba? Sabi ni An-an, dadalhin niya ako sa lugar na masaya. Ang bait naman ni An-an. An-an, ayos ka na ba talaga? Bakit ka nandito? Pinakuha po ako ni Lola ng isang bagay. Kailangan pa kitang patulugin ngayong gabi. Lola, buksan mo na ang pinto. May trabaho pa ako bukas. Mommy, matutulog po ako kay Great Grandma ngayong gabi, kaya hindi mo na po kailangang mag-alala para sa akin. Lola, buksan mo na ang pinto. May trabaho pa ako bukas. Huwag na kayong magsayang ng lakas.
Mag-enjoy kayo. What should we do? We can only talk about it tomorrow morning. 1-1. Ah, I want to know. Hele did you so readily agree to marry me back then? maybe because of the diamond ring you proposed with. It was too big. It clearly showed you were rich. Really, are you sure it's not because of the heart inside me? You know everything now. If no one else had told, were you planning to deceive me forever? No, I just haven't found the right opportunity to tell you. Ayuan. I admit at first, it was indeed because of Jashu's heart that I married. But in our time together, I truly fell in love. I don't believe you. Unless you prove it to me. How can I prove it? Then I don't know. Ay nako, nakabuga na naman ng isa si Anan. Ang galing. Ayuan, ayuan. Saan? Dito, dito. Ilagay mo yan dyan. Ayuan, pakiusog mo to dito. Konting usog. Dito sa tabi. Ilagay mo na, ilagay mo na. Bakit kaya wala sila sa bahay? Surprise! Ano to? Happy birthday to you. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Happy birthday, Mommy. Yehey! Happy birthday, babe! Happy birthday, 1-1. Happy birthday, Ma'am. Thank you, everyone. Tara na. Buksan mo, tingnan natin. Jade pendant. Naayos mo na ito. Gusto mo ba? Happy birthday, Ma'am. Salamat. Happy birthday. Salamat. Happy birthday, 1-1. Thank you, Grandma. And from the baby. Thank you, my dear son. Ma'am. May nagbigay po nito para daw sa birthday ninyo. Para sa akin. Esan. Buksan mo na agad. Ano yan? Eternal love. Hindi ba patay si Shenji Yashu? Wow, ang ganda ng diamond necklace. Nasaan na ang nagbigay ng regalo? Kakakaalis lang. Anong nangyayari sa Papa at Mommy? Imposible yan. Momo, may alam ka ba? Ito ang disenyo ni Wanwan at Josh, ang kanilang unang obra. Jashu, ikaw ba yan? Jashu, nasaan ka? Jashu, lumabas ka. Ang ganda. Siyempre naman. Ito ang unang gawa ng aming Yii, ang kanilang unang obra. Hindi ako. Kami. Bigyan natin ito ng pangalan. Paano kung tawagin natin itong Eternal Love? Eternal love. Momo, may alam ka ba? Ito ang disenyo ni Wanwan at Josh, ang kanilang unang obra. Nahirapan sila noon ng husto, pero napakasaya nila. Bumalik ka na. Esan. Nagpakulo ako ng noodles para sa'yo. Kainin mo habang mainit.
Bakit hindi mo tinatanong kung saan ako Hindi ako magtatanong. Kapag gusto mo nang sabihin, sasabihin mo rin naman sa akin. Kainin mo na. Salamat. Anong nangyari? Wala lang. Gusto ko lang yakapin ka. Boss, gusto mo bang ipasuri ko ang kanyang pagkatao? Hindi na kailangan. Hihintayin ko siyang magsabi sa akin mismo. Anak, matulog ka na. Papa, kailan po uuwi si Mommy? Busy sa trabaho ang mommy mo. Pagkatapos niya, uwi na siya. Sinungaling. Kahapon, ganyan din ang sabi mo. Promise ko sa'yo, totoo na to. Okay, paniniwalaan kita ulit. An-an, ang bait mo. Matulog ka na. Sir, Hindi pa po ba umuwi ang hindi pa. Sige, naintindihan ko. Sir, bakit po kayo natutulog dito? Umuwi na po ba ang maam? Papa is lying. Hindi po talaga umuwi si Mommy. Gusto lang ni An-an si mommy. Simula pa noong araw, hindi niya nakikita si Mommy. Sige, dadalhin ka ni Papa kay mommy. Okay. I know this place. This is where Mommy works. Papa will take you inside. An-an, to find mommy, okay? Okay. Finally, it's done. All these days of hard work weren't in vain. Yeah. Thanks to you. You worked hard. It was nothing. Ilway, are you here? Lily, are we here? You haven't been home for days. Are you almost forgetting me and An-an? What nonsense are you talking about? Isn't it true? I see you outside, having a great time. I'm busy with work. Are you sure you're not busy catching up with your first love? Sangwani, you're something else, falling for someone else while married. Are you going to divorce me in a couple of days? Divorce? Mr. Lu, I think you might have misunderstood. Misunderstood. What misunderstanding? You're clearly not dead, yet you're everywhere saying you're dead. Lulin Yuan, can you not be so childish? Figure things out first, then talk. I'm childish. President Lu. Let me introduce myself first. I am Shen Jai. Shen Jieshu's twin brother. Hindi ikaw si Shen Jieshu. My brother died 8 years ago. How can he still be alive? What about that necklace? Didn't Kim Momo say that necklace only one and Shen Jieshu could make? Actually, my brother back then, when he designed that necklace, told me many details. Plus, we are twin brothers. With telepathic connection, it's normal that ours are the same. And you? Not coming home, not replying to messages, not even calling. Look for yourself. The phone was broken before. Can it still receive calls or video calls now? If the phone is broken, you can buy a new one. I wish I could. I've been busy with work lately, haven't I? When have I had time lately? No matter how busy you are, this little time isn't a problem. Okay. If I have the chance later, I'll make sure to find time to report, alright. That's more like it. Let's go home. Here. Let's go. So obedient.
Asawa ko, matagal na tayong hindi nagiging intimate. Ayoko. Pagod na ako lately. Ayoko. Lulinyuan, bastos ka. Mommy, gusto kong matulog sa tabi mo. Sangkian, you're already this big. Matulog ka mag-isa. Ayoko, gusto ko kay mommy ako matutulog. Sige, An-An, matulog ka kay mo. Pilyo. Siya ang asawa ko. Sa akin siya matutulog. Mommy, Papa is bullying me. Lulinyuan. Kung bubulihin mo pa si An-An, matutulog ka sa sala. Nasaan si An-An? Ang batang yun. Binuhat ko pabalik sa kwarto niya. Gawa tayo ng baby.